Patrol Base Operations, How to Build an Unbreakable Stronghold in Enemy Territory. Ngayon, tinatanggal namin ang drill field at nakikipagsapalaran sa gitna ng teritoryo ng kaaway. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga patrol base, ang iyong pansamantalang tahanan, ang iyong kuta, ang iyong launchpad para sa mga misyon sa likod ng mga linya ng kaaway. Isipin ito, binalot ng dilim ang kagubatan habang ikaw at ang iyong pangkat ay palihim na naglalakbay sa makakapal na mga dahon. Ang iyong mga pandama ay nasa mataas na alerto, ang bawat kaluskos ng mga ito ay nag-iiwan ng potensyal na banta. Pagkatapos ng isang nakakapagod na marcha, maabot mo ang isang liblib na clearing. Oras na para magtatag ng patrol base, isang kanlungan kung saan maaari kang magpahinga, mag-regroup, at magplano ng iyong susunod na paglipat. Ngunit tandaan, ito ay hindi ilang weekend camping trip. Ang bawat desisyon, bawat aksyon, ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa araling ito, malalaman natin ang mga lihim ng pagtatayo at pagpapanatili ng patrol base na parehong santuaryo at tactical na kalamangan. Matututuhan mo kung paano pumili ng perpektong lokasyon, magtatag ng seguridad, at mag-coordinate ng iyong mga aktibidad upang mapakinabangan ang iyong survivability at tagumpay sa misyon. Susuriin namin ang mga partikular na hamon ng pag-set up ng kampo sa kalaliman ng gabi, at ang kahalagahan ng pagpapanatili ng pagbabantay kahit na sa tingin mo ay ligtas ka. Maghanda upang makabisado ang sining ng patrol base. Ang iyong kakayahang lumikha ng isang ligtas na kanlungan sa mga pinakakagalit na kapaligiran ay maaaring maging susi sa iyong tagumpay sa larangan ng digmaan. What is a patrol base? Ano ang patrol base? Ang patrol base ay isang pinatibay na posisyon na itinatag kapag ang iyong squad o platoon ay kailangang huminto sa mahabang panahon sa panahon ng isang misyon. Hindi ito nilalayong maging permanente, perpektong inookupahan ng hindi hihigit sa 24 na oras, at hindi mo dapat gamitin ang pareho ng 2 beses. Bakit mo kailangang mag-set up ng patrol base? Well, may ilang mga kadahilanan. Avoid detection, iwasan ang detection, ang paggalaw ay ang kaaway ng stealth. Sa pamamagitan ng pananatili sa isang nakatagong base, nababawasan mo ang panganib na makita ng mga puwersa ng kaaway o kahit na mausisa ng mga sibilyan. Conduct reconnaissance, magsagawa ng reconnaissance, ang isang patrol base ay maaaring maging isang perpektong lugar para sa pagmamasid sa aktibidad ng kaaway, pangangalap ng intel, at pagpaplano ng iyong susunod na hakbang. Rest and resupply, pahinga at resupply, ang digmaan ay nakakapagod, kapwa pisikal at mental. Ang mga patrol base ay nagbibigay ng isang secure na lokasyon para sa iyong squad upang kumain, matulog, maglinis ng mga armas, at may posibilidad na magkaroon ng anumang pinsala. Plan and issue orders, ang isang maayos na patrol base ay nagsisilbing command center, kung saan maaaring suriin ng mga pinuno ang sitwasyon, gumawa ng mga desisyon, at makipag-usap sa kanilang mga tropa. Kung paanong si Napoleon ay masusing nagplano ng kanyang mga laban mula sa kanyang field headquarters, ang iyong patrol base ay ang iyong strategic hub. Reorganize and prepare, pagkatapos ng mahabang marcha o matinding pakikipag-ugnayan, ang isang patrol base ay nag-aalok ng isang ligtas na kanlungan upang muling magsama-sama, mag-armas muli, at maghanda para sa susunod na yugto ng misyon. Launch operations. Ilunsad ang mga operasyon, ang iyong patrol base ay maaaring maging springboard para sa iba't ibang operasyon, gaya ng mga ambush, raid, o reconnaissance mission. Ito ay isang lugar upang tipunin ang iyong lakas at hampasin kapag hindi ito inaasahan ng kaaway. Tandaan, ang patrol base ay higit pa sa isang lugar upang magpahinga. Ito ay isang tactical na tool, isang force multiplier, at isang santuaryo sa gitna ng kaguluhan. Sa pamamagitan ng pagmaster ng sining ng pagtatatag at paggamit ng mga patrol base, mapapahusay mo ang survivability, pagiging epektibo, at pangkalahatang tagumpay ng iyong squad. Choosing your home in hostile territory, patrol base site selection. Pagpili ng iyong tahanan sa masungit na teritoryo, patrol base site selection. Ang mga patrol base ay hindi lamang anumang lumang campsite na pipiliin mo sa isang kapritsyo. Ang mga ito ay mga madiskarteng kuta, nakatagong mga kanlungan sa gitna ng teritoryo ng kaaway. Ang tamang lokasyon ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng isang magandang pahinga sa gabi at isang bastos na paggising mula sa mga puwersa ng kaaway.
Site selection, finding your hidden fortress. Pagpili ng site, paghahanap ng iyong nakatagong fortress. Ang pagpili ng perpektong lugar para sa iyong patrol base ay medyo katulad ng Goldilocks na naghahanap ng perpektong lugaw, hindi masyadong mainit, hindi masyadong malamig, ngunit tama lang. Magsisimula ang iyong squad leader sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga mapa, aerial photos, o kahit na pakikipagsapalaran sa isang reconnaissance mission upang suriin ang mga potensyal na lokasyon. Ano ang hinahanap nila? Tactical value, or lack thereof, tactical na halaga, o kawalan nito. Tandaan, hindi mo sinusubukang lupigin ang isang burol o humawak ng isang madiskarteng posisyon. Gusto mong maghalo sa background, kaya hanapin ang mga lugar na hindi itinuturing ng kaaway na mahalaga. Isipin kung paano mawawala ang mga gerilyang Pilipino noong ikalawang digmaang pandaigdig sa mga liblib na kuweba at taguan sa bundok, mga lugar na bihirang mag-abala ang mga Hapones na magpatrolya. Off the beaten path, layo sa daan, iwasan ang mga lugar kung saan madalas ang mga sibilyan, dahil ang kanilang presensya ay maaaring makompromiso ang iyong seguridad. Natural concealment, natural na pagtatago, makakatulong sa iyo ang makapal na halaman, mabatong outcrop, o iba pang natural na katangian na manatiling nakatago mula sa mga mata. Water source, pinagmumula ng tubig, ang pagkakaroon ng access sa tubig ay mahalaga para mabuhay, kaya maghanap ng mga lugar na malapit sa mga ilog, sapa, o iba pang maasahang pinagmumula ng tubig. Natutunan ng mga tropang Anzac sa Gallipoli noong unang digmaang pandaigdig kung gaano kahalaga ang tubig kapag nahaharap sila sa matinding dehydration sa malupit na tanawin ng disyerto. Defensible terrain, habang hindi ka nagse-set up ng isang permanenteng kuta, ang iyong patrol base ay dapat na ipagtanggol kung sakaling atakihin. Maghanap ng lupain na nag-aalok ng magandang mga lugar ng apoy, natural na mga hadlang, at takip mula sa apoy ng kaaway. Planning conside rations, balancing mission and security. Mga pagsasaalang-alang sa pagpaplano, pagbalanse ng misyon at seguridad. Kapag pumipili ng patrol base, napakahalagang magkaroon ng balanse sa pagitan ng dalawang salik na nakikipagkumpetensya, pagtupad sa misyon at seguridad. Mission, ang iyong patrol base ay dapat na matatagpuan upang suportahan ang iyong mga layunin sa misyon. Kung ang iyong layunin ay upang tambangan ang isang partikular na ruta ng kaaway, ang iyong base ay kailangang sapat na malapit upang bigyang daan ang mabilis na pag-deploy. Security, seguridad, ang kaligtasan ng iyong pangkat ay higit sa lahat. Ang iyong base ay dapat na mahirap para sa kaaway na makita o atakehin. Nangangahulugan ito ng pag-iwas sa mga halatang lokasyon, paggamit ng camouflage, at pagtatatag ng isang matatag na perimeter ng seguridad. Tandaan, ang pinakamahusay na base ng patrol ay isa na nagpapalaki sa iyong kakayahang magawa ang misyon habang pinapaliit ang panganib ng pagtuklas o pag-atake. Ito ay isang pagbabalanse na aksyon na nangangailangan ng maingat na pagpaplano at tamang paghuhusga. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga pagsasaalang-alang na ito, mas magiging handa ka upang piliin ang tamang lokasyon para sa iyong patrol base at matiyak ang tagumpay ng iyong misyon. Building a bulletproof base, the tactical chess game of patrol base planning. Pagbuo ng bulletproof base, ang tactical chess game ng patrol base planning. Sige, mga sundalo, ngayong nahanap mo na ang perpektong lugar para sa iyong patrol base, sumisid tayo sa susunod na mahalagang hakbang, pagpaplano para sa iyong kaligtasan at tagumpay. Ang pagbuo ng patrol base ay hindi tungkol sa pag-set up ng maginhawang campsite, ito ay isang tactical na palaisipan na nangangailangan ng madiskarteng pag-iisip at isang buong pulutong ng foresight. Planning conside rations, more than just camouflage. Mga pagsasaalang-alang sa pagpaplano, higit pa sa pagbabalat kayo. Isipin ang iyong sarili bilang isang general na nangangasiwa sa isang mini-fortress. Hindi ka lang nag-aalala tungkol sa pagsasama-sama sa paligid. Nagpaplano ka para sa bawat posibleng mangyari, mula sa pag-atake ng kaaway hanggang sa pinakamaliit na detalye ng logistic. Narito ang kailangang isaalang-alang ng iyong mga pinuno. Observation posts, OPS, mga observation post, OP, tulad ng mga bantay na nakadapo sa ibabaw ng pader ng kastilyo, ang mga OP ay nagbibigay ng 360 degree na view ng nakapalibot na lugar, na nagbibigay daan sa iyong makita ang mga banta ng maaga at mabilis na tumugon. Communication with ops, komunikasyon sa mga op, hindi sapat na makita lamang ang kaaway,
kailangan mong iulat ang kanilang mga paggalaw pabalik sa base. Nangangailangan ito ng maasahang mga channel ng komunikasyon, tulad ng mga radyo o mga signal ng kamay. Defense of the patrol base, depensa ng patrol base, tandaan, ang iyong patrol base ay isang target, kaya kailangan mong patibayin ito ng magkakaugnay na mga patlang ng apoy, mga hadlang, at mahusay na binalak na mga depensa. Withdrawal plans, mga plano sa pag-withdraw, laging magkaroon ng ruta ng pagtakas. Kung ang iyong base ay nakompromiso, kailangan mong malaman kung saan pupunta at kung paano makarating doon ng ligtas. Avoiding trouble, the don'ts of patrol base selection. Pag-iwas sa problema, ang mga hindi dapat gawin sa pagpili ng patrol base. Kasing halaga ng kung ano ang dapat gawin ay kung ano ang hindi dapat gawin. Known enemy positions, mga kilalang posisyon ng kaaway, no-brainer ito. Ang paglalagay ng kampo sa tabi ng kuta ng kaaway ay isang recipe para sa sakuna. Built-up areas, mga built-up na lugar, ang mga bayan at nayon ay maaaring mukhang isang magandang lugar upang magpahinga, ngunit maaari silang maging mga bitag, na nag-aalok ng mga limitadong ruta ng pagtakas at naglalantad sa iyo sa pakikipag-ugnayan ng mga sibilyan. High ground, mataas na lupa, habang ang mga burol at tagaytay ay nag-aalok ng magandang tanawin, ginagawa ka rin itong isang malinaw na target para sa kaaway. Gamitin ang mga ito ng matipid, pangunahin para sa mga layunin ng komunikasyon. Roads and trails, ito ang mga mahuhulaan na ruta na malamang na patrolya ng kaaway. Damaykit sa mga anino at iwasan ang mga landas na tinatahak. Dry riverbeds, mga dry riverbed, ang mga ito ay maaaring mabilis na maging mga death trap sa panahon ng flash flood. Palaging alalahanin ang lagay ng panahon at terrain kapag pumipili ng iyong base. Contact with civilians, pakikipag-ugnayan sa mga sibilyan, maaaring hindi sinasadyang ibunyag ng mga sibilyan ang iyong posisyon sa kaaway. Panatilihin ang mababang profile at iwasan ang hindi kinakailangang pakikipag-ugnayan. Tandaan, mga sundalo, ang iyong patrol base ay ang iyong life insurance sa larangan ng digmaan. Pumili ng matalino, magplano ng masinsinan, at laging maging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Setting up camp in a combat zone, occupying a patrol base in daylight. Pag-set up ng kampo sa isang combat zone, pag-okupa sa isang patrol base sa araw. Sige mga sundalo, nahanap mo na ang perpektong taguan para sa iyong patrol base, isang liblib na lugar na may magandang takip, daanan ng tubig, at mapagtatanggol na lupain. Ngunit hawakan ang iyong mga kabayo. Bago ka magsimulang magtayo ng mga tolda at magtimpla ng kape, may mahalagang prosesong dapat sundin. Tandaan, sa isang combat zone, kahit na ang isang tila mapayapang lupain ay maaaring magkaroon ng mga nakatagong panganib. Patrol Base Occupation, a Step-by-Step Guide. Trabaho sa patrol base, isang step-by-step na gabay. The Security Halt, ang paghinto ng seguridad, ang iyong patrol ay hihinto 200 hanggang 300 metro mula sa nilalayong base. Isipin ito bilang isang pit stop bago ang pangunahing kaganapan. Magtatatag ka ng pansamantalang defense perimeter at mag-freeze ng 8 hanggang 10 minuto ng purong katahimikan. Stop, look, and listen, SLL. Ito na ang iyong pagkakataong i-scan ang paligid, makinig sa anumang bagay na hindi karaniwan, at tiyaking malinaw ang lugar. Recon Team Assembly, ang iyong pinuno ng squad ay pipili ng ilang mga sundalo para bumuo ng recon team, na kumakatawan sa bawat elemento ng iyong squad. Isipin ito bilang pagpapadala ng mga scout bago magtayo ng kampo ang isang medieval na hukbo. Ang lahat ay nananatiling nakalagay, nasa mataas na alerto, at ganap na binibigyang kahulugan sa plano. GOTWA Instructions, mga tagubilin sa GOTWA. Ngayon, hindi ito ang oras para sa isang casual na chat. Ang pinuno ng squad ay magbibigay ng malinaw at maigsi na mga tagubilin ng GOTWA sa senior NCO na natitira sa pamamahala. Ito ay isang military acronym na kailangan mong isaulo. Going, kung saan patungo ang recon team. Others, sino ang nasa recon team. Time, hanggang kailan sila mawawala. What, ano ang gagawin kung hindi sila bumalik sa oras, at ang komunikasyon ay nagpapahiwatig ng pakikipag-ugnay sa kaaway. Actions, ano ang gagawin kung ang recon team ay makatagpo ng kaaway, o kung ang pangunahing grupo ay inaatake habang sila ay wala.
Recon Team's Silent Advance. Ang silent advance ng Recon Team, ang Recon Team ay umaalis sa isang exit point, habang ang Senior NCO ay nagbabantay. Lumipat sila patungo sa potensyal na base, maingat na gumaganap ng SLL sa mga regular na pagitan. Tandaan, ginto ang katahimikan dito. Sweep and assess, Magwales at Magsuri. Ang Recon Team ay sistematikong sinusuri ang lugar, gumagalaw sa isang pabilog o triangular na pattern. Naghahanap sila ng anumang bagay na maaaring gawing death trap ang base na ito, mga nakatagong posisyon ng kaaway, mga palatandaan ng kamakailang aktibidad, o hindi angkop na lupain. Ito ay katulad ng kung paano maingat na winalis ng mga Filipino Scout Rangers ang mga lugar bago magtatag ng mga pansamantalang base sa panahon ng mga operasyong kontra-insurhensya. The all clear, kung ang site ay nakakuha ng berdeng ilaw, 2 sundalo ang ibabalik upang gabayan ang natitirang pangkat sa base. Occupation and security, kapag dumating na ang lahat, nasa kubyerta na ang lahat. Mabilis kang magse-set up ng isang defensive perimeter, magtatalaga ng mga sektor ng apoy, at magtatag ng mga post ng pagmamasid. Ang mga machine gun ay madiskarteng inilagay upang masakop ang pinakamalamang na mga ruta ng paglapit ng kaaway. Maaari ding iset up ang mga early warning device tulad ng mga tripwire. Tandaan, kahit na ang pinakaliblib na lugar ay maaaring maging hot zone sa isang iglap. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na ito at pagtatrabaho bilang cohesive unit, makakapagtatag ka ng ligtas at epektibong patrol base. Tandaan, ang iyong base ay higit pa sa isang lugar upang magpahinga, ito ang iyong madiskarteng kuta sa gitna ng teritoryo ng kaaway. Under cover of darkness, patrol base occupation at night. Sa ilalim ng cover of darkness, patrol base occupation sa gabi. Mga sundalo, habang lumulubog ang araw at lumulubog ang dilim, nagbabago ang larangan ng digmaan. Lumalalim ang mga anino, lumalakas ang mga tunog, at tumataas ang pusta ng bawat desisyon. Ang pag-okupa sa isang patrol base sa gabi ay ibang hayop kaysa sa paggawa nito sa liwanag ng araw. Nangangailangan ito ng mas mataas na pagbabantay, kakayahang umangkop, at malalim na pag-unawa sa mga natatanging hamon na dulot ng kadiliman. Night occupation, beyond the basics. Habang ang mga hakbang para sa pagtatatag ng patrol base ay nananatiling pareho, ang trabaho sa gabi ay nangangailangan ng ilang karagdagang pagsasaalang-alang. Enhanced communication, pinahusay na komunikasyon, sa kawalan ng mga visual na pahiwatig, ang malinaw at maigsi na komunikasyon ay nagiging pinakamahalaga. Kabilang dito ang paggamit ng mga sistema ng hamon at password, tulad ng mga ginamit ng French Resistance noong World War II, kung saan ang isang maling salita ay maaaring mangahulugan ng paghuli o kamatayan. Bukod pa rito, ang mga di-verbal na signal, gaya ng mga signal ng kamay at braso o mga pattern ng flashlight na nakaayos na, ay nagiging mahalaga para sa tahimik na komunikasyon sa loob ng patrol base. Stand to before dawn, habang papalapit ang unang liwanag ng bukang liwayway, isang mandatoryong stand ka ang isinasagawa. Ito ay isang panahon ng mas mataas na alerto, kung saan ang mga sundalo ay nasa kanilang mga posisyon sa pakikipaglaban, sinusuri ang paligid, at naghahanda para sa potensyal na pakikipag-ugnayan ng kaaway. Ang tradisyong ito ay nagsimula noong sinaunang panahon kung kailan ang mga hukbo ay naghahanda para sa pag-atake ng madaling araw, ang pinakakaraniwang oras para sa mga sorpresang pag-atake. Adjusting perimeter defense, pagsasaayos ng perimeter defense, ang takip ng kadiliman ay nagbibigay daan para sa higit na kalayaan sa paggalaw, ngunit nililimitahan din ito ang kakayahang makita. Sa makatuwid, ang defensive perimeter ng patrol base ay maaaring mangailangan ng mga pagsasaayos habang papalapit ang liwanag ng araw, na isinasaalang-alang ang bagong nakikitang lupain at mga potensyal na paraan ng paglapit ng kaaway. Patrol-based activities, mga patrol-based activities, ang rhythm of survival. Kapag naitatag na ang patrol base, ang buhay sa loob nito ay sumusunod sa isang maingat na nakaayos na gawain. Ang pinuno ng pangkat ay nagde-delegate ng mga gawain, tinitiyak ang isang maayos at mahusay na operasyon. Security is paramount, pinakamahalaga ang seguridad. Lahat ay gumaganap ng isang papel sa pagpapanatili ng seguridad, tulad ng isang medieval na kastilyo na umaasa sa isang network ng mga gwardya at bantayan. Ang isang entry at exit point ay itinatag, maingat na nakacamouflage at binabantayan sa lahat ng oras.
Sniper and op details, sa mga lugar na madaling kapitan ng harassment ng kaaway, ang mga sniper at observation posts, op, ay nakaposisyon sa labas ng base upang magbigay ng maagang babala at mga kakayahan sa pakikipag-ugnayan sa mahabang panahon. Ito ay katulad ng kung paano ginamit ng British Army ang mga sniper at forward observer sa panahon ng kanilang mga operasyong kontra-insurhensya sa Northern Ireland. Handling civilians, pangangasiwa sa mga sibilyan, ang mga sibilyan na engkwentro ay isang maselang bagay, dahil maaari nilang ikompromiso ang lokasyon ng patrol base. Depende sa sitwasyon, ang mga sibilyan ay maaaring makulong o payagang makapasa pagkatapos ng maingat na pagtatanong. Alalahanin ang dilema na kinaharap ng mga puwersa ng Allied noong ikalawang digmaang pandaigdig nang makaharap ang mga sibilyan sa sinasakop na teritoryo. Stand to before dusk, stand to bago ang takip silim, habang lumulubog ang araw, nagsasagawa ng panibagong stand to ang squad, naghahanda para sa mga potensyal na pag-atake sa gabi. Ito ay isang mahalagang oras para sa pagbabantay, dahil maaaring subukan ng kaaway na samantalahin ang kumukupas na liwanag para sa isang sorpresang pag-atake. Tandaan, mga sundalo, ang patrol base ay higit pa sa isang lugar upang magpahinga. Ito ay isang tactical na asset, isang santuaryo sa pag-alit na teritoryo, at isang salamin ng iyong disiplina at kahandaan. Sa pamamagitan ng pagmaster ng sining ng patrol base occupation, pinangangalagaan mo ang iyong squad, pinapahusay ang iyong pagiging epektibo sa pagpapatakbo, at sa huli ay nakakatulong sa pagtatanggol ng ating bansa. Patrol-based activities, mga patrol-based activities, pagpapanatili ng machine, mind, at moral. Kapag naitatag na ang iyong patrol base, hindi pa oras para magpahinga at magpahinga. Ang pagpapanatili ng maayos na base ay parang pagpapatakbo ng isang maliit na nayon sa isang lugar ng digmaan. Nangangailangan ito ng patuloy na pagbabalanse ng seguridad, logistic, at nakakagulat personal na kalinisan. Sumisid tayo sa mga mahahalagang aktibidad na nagpapanatili sa isang patrol base na humuhuni tulad ng isang mahusay na langis na makina. Maintenance plan, silent but deadly. Ang iyong mga armas ay ang iyong lifeline sa labanan, kaya ang pagpapanatiling nasa top-top na hugis ay hindi mapag-usapan. Gayunpaman, sa isang patrol base, ang pagpapanatili ay nagiging isang lihim na operasyon sa sarili nito. Staggered maintenance, sisiguraduhin ng iyong pinuno ng squad na ang mahalagang sandata tulad ng mga machine gun ay hindi kailanman mawawalan ng komisyon sa parehong oras. Tinitiyak nito na palagi kang may available na firepower sakaling may atake. Silent disassembly, kapag naglilinis o nagkukumpuni ng mga armas, ang bawat sundalo ay dapat gumalaw na may lihim na ninja. Ang click-clack ng metal sa metal ay maaaring umalingaw-ngaw sa buong gabi, na posibleng mag-alerto sa kaaway sa iyong presensya. Kumuha ng pahiwatig mula sa World War II British Commandos, na kilala sa kanilang kakayahang panatilihing tahimik ang kanilang mga sandata, kahit nasa pinakamahirap na kondisyon. Sanitation and personal hygiene, kalinisan at personal na kalinisan, isang usapin ng kaligtasan. Maniwala ka man o hindi, ang kalinisan ay isang sandata sa larangan. Ang malinis at malusog na squad ay isang combat-effective squad. Latrine discipline, disiplina sa banyo, ang platoon sargento ay magtatalaga ng isang partikular na lugar para sa mga palikuran, kadalasan ay isang mahusay na nakatagong slit trench. Ito ay mahalaga dahil ang amoy ng dumi ng tao ay maaaring maglakbay sa malayo at makaakit ng hindi gustong atensyon. Isipin ang mga hamon na kinaharap ng mga sundalo noong unang digmaang pandaigdig, na kinailangang harapin ang hindi malinis na mga kondisyon sa mga trenches na humantong sa paglaganap ng sakit. Trash disposal, pagtatapo ng basura, ang pag-iwan ng basura, lalo na ang mga balot ng pagkain, ay maaaring magbigay ng iyong posisyon at posibleng makompromiso ang iyong misyon. Palaging magbaon o mag-fire ng basura upang mabawasan ang iyong bakas ng paa. Mess plan, fueling the fighting spirit. Ang isang hukbo ay nagmamarcha sa tiyan nito, ngunit ang pagluluto sa isang patrol base ay nangangailangan ng maingat na pagpaplano upang maiwasan ang pagtuklas. No nighttime cooking, walang pagluluto sa gabi, ang ningning ng isang campfire ay makikita ng milya-milya, na nagbibigay ng iyong lokasyon. Magluto sa oras ng liwanag ng araw o, mas mabuti pa, maghanda ng mga pagkain ng maaga. Bulk cooking, maramihang pagluluto,
Maghanda ng 2 pagkain sa isang pagkakataon upang mabawasan ang bilang ng mga fire at mabawasan ang paggalaw sa loob ng base. Decentralized eating, desentralisadong pagkain, sa halip na tipunin ang lahat sa isang lugar. Ang pagkain ay ipinamamahagi sa mga individual na posisyon, na tinitiyak na ang seguridad ay pinananatili sa lahat ng oras. Resupply ng tubig, ang lifeline ng patrol. Ang tubig ay mahalaga para mabuhay, ngunit ang muling pagdadagdag ng iyong supply ay maaaring mapanganib. Nighttime resupply, gabi na resupply, kung maaari, punan muli ang iyong mga lalagyan ng tubig sa gabi upang maiwasan ang pagtuklas. Avoid obvious sources, iwasan ang malinaw na pinagmumulan, ang mga batis o balon malapit sa mga sibilyang lugar ay maaaring masubaybayan ng kaaway. Maghanap ng mga nakatago o hindi gaanong madalas na pinagmumulan ng tubig. Tandaan, mga sundalo, ang isang maayos na patrol base ay isang tahimik, disiplinadong makina. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntuning ito at pagpapanatili ng patuloy na pagbabantay, masisiguro mo ang kalusugan, kaligtasan, at kahandaan sa pagpapatakbo ng iyong pangkat, na sa huli ay nag-aambag sa tagumpay ng iyong misyon at pagtatanggol ng ating bansa. Staying sharp in the shadows, pagpapanatili ng patrol base. Sige, mga sundalo, nakaset up na ang iyong patrol base na hanap mo na ang perpektong nakatagong lugar, na itatag ang iyong perimeter, at handa ka ng humiga. Ngunit ang iyong trabaho ay hindi pa tapos. Ang pagpapanatili ng patrol base ay isang dinamikong proseso na nangangailangan ng patuloy na pagbabantay, maingat na pagpaplano, at mahusay na koordinasyon. Stand up, the calm before the storm. Ang kalmado bago ang bagyo. Isipin ang katahimikan bago ang bukang liwayway, ang mundo ay nagpipigil ng hininga habang ang gabi ay lumilipat sa araw. Ito ang panahon para sa stand-up, isang panahon ng mas mataas na alerto kung saan ang bawat sundalo ay nasa kanilang posisyon sa pakikipaglaban, pinatala sa mga pandama, at nakahanda ang mga sandata. Morning stand, 30 minuto bago madaling araw, ikaw ay gising, nakaimpake, at nasa 100% alerto. Ito ay isang pangwakas na pagsusuri upang matiyak na ang iyong kagamitan ay handa na, ang iyong mga sektor ng apoy ay malinaw, at ikaw ay handa para sa anumang maaaring dalhin ng araw. Ang pagsasanay na ito ay nagsimula noong mga siglo, habang kinikilala ng mga hukbo sa buong kasaysayan ang kahinaan ng pag-atake ng madaling araw. Nightstand, 30 minuto bago ang takip silim, ibang uri ng paghahanda ang magaganap. Tiyaking handa at madaling ma-access ang iyong night vision gear, habang nakaimpake na ang lahat. Ang katahimikan ng gabi ay nagpapalakas sa bawat tunog, kaya ang pagliit ng paggalaw ay mahalaga. Isipin ang mga gerilya ng Viet Cong, na madalas nagsasagawa ng mga pananambang sa gabi, na umaasa sa takip ng kadiliman sa kanilang kalamangan. Fire and evacuation plans, always have a way out. Ang iyong patrol base ay isang pansamantalang santuaryo, ngunit maaari itong mabilis na maging isang bitag kung natuklasan ng kaaway ang iyong lokasyon. Kaya naman ang pagkakaroon ng mahusay na na-rehearse na plano sa fire at plano sa paglikas ay napakahalaga para sa kaligtasan. Fire plan, plano ng fire, binabalangkas nito kung paano sasagutin ng iyong squad ang kaaway kung sakaling may atake. Kabilang dito ang mga sektor ng fire, mga target na prioridad, at mga pamamaraan para sa pagtawag ng suporta mula sa mas matataas na unit, tulad ng mga mortar o artillery. Evacuation plan, plano ng paglisan, detalye nito ang iyong ruta ng pagtakas, mga rally point, at mga contingencies kung sakaling ma-overrun ang iyong base. Ito ang iyong patakaran sa seguro, na tinitiyak na ang iyong pangkat ay maaaring muling magsama-sama at ipagpatuloy ang misyon kahit nasa ilalim ng pinakamasamang mga kondisyon. Tandaan, mga sundalo, madalas na mas mabuting labanan at lampasan ang kalaban kaysa umatras ng magulo. Ngunit kung kinakailangan ng pag-withdraw, ang pagkakaroon ng isang mahusay na binalak na ruta ng pagtakas ay maaaring magligtas ng mga buhay. Tandaan, mga sundalo, ang iyong patrol base ay ang iyong pansamantalang tahanan sa larangan ng digmaan. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntuning ito at pagbibigay prioridad sa seguridad, pagpapanatili, at mga pangunahing pangangailangan, gagawa ka ng isang ligtas na kanlungan kung saan maaari kang gumana ng epektibo at maisakatuparan ang iyong misyon. Mga sundalo, habang lumulubog ang araw sa ating talakayan,
tandaan, ang patrol base ay higit pa sa isang pansamantalang kampo. Ito ang iyong kalasag sa pag-alit na teritoryo, isang mahalagang tool para sa tagumpay ng misyon, at isang testamento sa iyong disiplina at kahandaan. Mula sa pagpili ng perpektong lokasyon hanggang sa pagpapanatili ng patuloy na pagbabantay, bawat aspeto ng patrol base operations ay nangangailangan ng masusing atensyon sa detalye. Sa pamamagitan ng pagmaster ng mga kasanayang ito, hindi mo lang pinoprotektahan ang iyong sarili, pinangangalagaan mo ang misyon, ang iyong mga kapwa-sundalo, at ang mismong mga kalayaang isinumpa naming ipagtanggol. Ang iyong kakayahang umangkop, manatiling hindi nakikita, at tumugon ng tiyak sa harap ng panganib ang dahilan kung bakit ang infantry ang gulugad ng ating sandatahang lakas. Kaya, habang naghahanda ka para sa iyong susunod na misyon, dalhin ang mga araling ito sa iyo. Hayaang magsilbing inspirasyon at gabay ang mga kwento ng mga nauna sa iyo. Tandaan, ang iyong pagbabantay, iyong katatagan, at ang iyong hindi natitinag na pangako sa tungkulin ay hindi lamang matiyak ang iyong kaligtasan ngunit makakatulong din sa kaligtasan at seguridad ng ating bansa.